Please be advised that the views and opinions of the host and guests do not reflect those of the station, the management, and its network. Sa barangay tayo, ikaw at ako. Sa barangay tayo, wow. Sa barangay tayo, ikaw at ako. Nagbibigay ng aral sa mga kagawad at kapitan. Sa barangay tayo. Welcome back po mga kabarangay, at ngayon naman po patuloy po nating kikilalanin ang mga barangay officials po sa buong Pilipinas. Ngayon po, we are very proud to introduce someone who is not only well known in his community but by basketball-loving fans as well. Hindi rin po lingid sa kaalaman ng lahat na para pong nakababatang kapatid na rin po siya ng dalawa po nating kagawads dito. He is the son of Barangay Marcelo Green, longtime kagawad Cosme Custodio, replacing his father in the last 2023 BSKE. He is the first ever Ateneo de Naga Golden Knight to become a PBA player after he signed up for PBA Team Terra Firma Jeep in 2021. He is also a star player of the Maharlika Pilipinas Basketball League o MPBL when he played for the Parañaque Patriots. Mga kabarangay, first term kagawad of Barangay Marcelo, Parañaque, Kagawad Miko Custodio. Welcome, Kags, Miko. Maraming salamat po sa pag-imbita niyo sa akin sa show niyo. Ay, maraming salamat. Alam mo, SK Mai, si Kags Miko, kasi kasabay ko yung papa niya. Opo. Si Kagawad. Kagawad ng Barangay Marcelo, ako Barangay Don Bosco. So si Kags Miko, hindi ko masabing maliit pa lang yan noon kasi matangkad na siya noon. Opo. Pero payat na payat siya noon. Hindi po siya dumaan sa pagiging maliit. Hindi, Matangkad na po biglang talaga siya pinanganak agad. yan, yan, eh. 6 footer na agad eh. Yes. Pero lagi namin siyang kasama sa Bineo, sa mga seminar, out of town ng mga kagawads. Pagka si Mayor nagpatawag, siya lagi, akala mo kagawad na rin, pero batang-bata pa siya noon. Kaya laking politika at public service si Kagawad Miko Custodio. Kung sasabihin nilang nagba-basketball lang noon, mahilig ang basketball, pero every part of his body is public service sapagkat napakagaling ng tatay niya na kagawad. Yes. Si Kagawad na idolo ko rin, ang papa mo. Yes. Kasi ang papa mo matapang yan eh, na kagawad. Yung mga ginagawa SK Mai nung papa niya, yun ang gusto ko, lalo na pagka yung halimbawa, maano siya, matigas pag sa kanyang prinsipyo. Kaya pagka titignan mo si Kagawad Cosme Custodio, mabibilib ka talaga. Bukod sa kanyang pagiging manyok. Joke lang. pero okay yan si Kagawad Cosme. Yan, nandyan siya ngayon sa ano. Kags, Miko, kamusta na ang pagiging First term. yeah, first term kagawad. kagawad? Alam ko masaya yan kasi pag rookie. Kasing ano eh. Pero bago tayo sa kagawad, no? Ano ba feeling? Kasi pangarap ko maging PBA player noon. Ikaw naging PBA player ka once upon a time, di ba? Pangarap ko yan eh. Yun nga po sana itatanong ko bago po tayo pumunta dun sa political side of things. Pakikwentuhan mo naman kami kung kamusta yung PBA journey, nung naging player ka for MPBL. Unang-una sa lahat, sobrang natutuwa ako na nakarating ako sa pangarap ko. Kasi simula high school hanggang college, kumbaga sobrang laking bagay. Naging scholar ako from high school to college. So at least yung parents ko, hindi na sila masyadong gumagastos. Siyempre nakakatuwa rin na yung family ko, yung mga kaibigan ko, lahat na sumusuporta po sa akin. Natutuwa ako na kahit papano po nakatapak po ako dun sa pangarap ko. Kaya alam kong kahit papano, kahit wala na po ako sa larangan ng basketball ngayon, alam ko pong natutuwa po sila. Yes. Well, natutuwa din kami dahil alam mo, inabangan namin kasi pinopost ng papa niya yung journey. So, nung nasa PBA draft siya noong 2021, 21. ano na yun eh, live yun eh. So, inaabangan talaga namin at tinawag nga yung pangalan ni Miko Custodio, Terra Firma Jeep. Talagang sabi namin, wow, meron kaming isang anak na naging PBA player. Ngayon naman, of course, yung journey mo sa PBA, tsaka na natin medyo ano yun. Kasi ang father mo nga, pinalitan mo. Yes, Father mo is a 3-term barangay councilor.
Kamusta naman ang transition mo bilang isang, well, sikat ka na eh. Pero, sa inyong barangay, tumakbo ka at nag-number 1 ka nga. Kamusta naman ang transition mo bilang dating PBA player ngayon na nagsisilbi na sa inyong barangay? Siyempre po, unang-una po sa lahat, ako po yung nagpapasalamat sa inyong tiwala at suporta, lalong-lalo na po sa mga taga Marcelo Green. Siyempre po, Tito Butch, nung una po, medyo nahirapan po ako, pero mahal ko po kasi yung ginagawa ko. Kumbaga, nakita ko po nung panahon ng lola ko at panahon ng father ko, nakita ko po yung pagbibigay tulong, nagsisilbi. Sa ganung aspeto lang po, masaya na po sila. So, kumbaga ngayon, nakapag-adjust na ako at sobrang saya na maibigay ko yung tama at dapat na ibigay na serbisyo sa Barangay Marcelo Green. Alam mo, SK, dyan nagkakatalo minsan sa usapan, di ba? Uy, ano kayo, anti-dynasty, dapat, di ba, magkakamag-anak naman, ganun. Ako kasi lumaki din ako sa politika dahil ang lolo ko nga nasa politika, mga tito ko na ako naman yung Miko noon. Ako yung dating maliit na kasama nila pagka nangangampanya, narinig mo yung mga speech, natutuwa ka. So laking politika, hindi maintindihan ng taong bayan minsan bakit yung anak naman ngayon, di ba? Pero ganun talaga eh. Kagaya mo, SK, di ba halimbawa, o yung ibang mga nagdodoktor, yung mga anak nagiging doktor din. Yun ang kinagisnan. Kaya nakakatuwa naman na trained ka from bata ka pa. Tapos ngayon, yung adjustment mo hindi na ganun ka tindi, kagaya nung sinapit ng mga originals. Ganun talaga, hindi may iwasan yung masasabi magkakamag-anak nasa politika. Pero bago po ako pumunta lang dun sa next na question ko, Kags, meron bang onting pressure yon? Given na ang inyong pong tatay ay pinalitan po ninyo as a kagawad and he is a veteran kagawad, kagaya nga nung binanggit ni Kags Butch, may naramdaman ka bang pressure nung tumakbo ka for being a barangay councilor? Meron, sobrang pressure kasi alam ko yung father ko talagang sobrang sipag niyan eh. Kumbaga, yung mga tao sa kanya walang masasabi pagdating sa kasipagan sa sa binibigay na serbisyo. Yung sa akin lang, kailangan ko lang doblihin yung ginagawa niyang pagsiservisyo, yung sipag at tiyaga. At alam ko naman sa sarili ko kahit papano na nagagawa ko naman yun. Siyempre po, nandyan pa rin po ang aking ama na gumagabay po sa akin. Pag ako po may mga katanungan, yun lamang po. Oo. Kumbaga, you learn from the best po, no, Kags? Totoo yan. Isa si Kags Cosme Custodio sa mga tinitingalaan ko sa Parañaque. At kasama na doon si Kagawad Marina, kaibigan mo, parang ate mo na rin si Kagawad Marina. Pero so far, kamusta naman yung pagsisilbi mo bilang kagawad sa barangay ninyo? At anong committee yung napusuan mong hawakan? Ang nabigay po sa aking committee, yung committee po ng father ko, yung CBS po. Ibig sabihin po nito ay Cleanliness, Beautification and Sanitation. Kaya nagpapasalamat rin po ako kay Kapitan Ian Aguilar dahil binigyan niya po ako ng tiwala at syempre po ang suporta para at least magampanan po natin yung dapat pong ibigay sa Barangay Marcelo Green. As a follow-up sa mga duties mo sa pagiging kagawad, di ba dati kang PBA player, meron ka rin bang advokasya o programa sa sports naman dyan sa Barangay Marcelo? Dahil tinitingalaan ka na ex-PBA player, di ba? As of now po, ang nabigay po kasi sa aking committee ay CBS. Pero syempre po, nandiyan naman po ang ating SK Chairwoman na si Cristel Empalmado. Pag meron po siyang mga katanungan, syempre po, andito lang po ako. Always po. Tsaka lagi pong nandyan yung council po namin. Syempre po sa pamumuno po ni Kapitan Ian Aguilar. Ayan, nakikita mo naman SK, may delineation nila ng trabaho, no? Nilirespeto nila ang boundaries nila. Hindi porket ex-PBA player, meron nga namang SK chairwoman na nag-handle ng sports. Kaya nilirespeto nila yun. Ito naman pong next kong question. Dahil nga po nabanggit natin po si former Kagawad Cosme, meron ka bang maibabahagi sa mga kabarangay natin na natutunan mo from him na na-apply mo ngayon sa trabaho mo bilang isang kagawad? Medyo marami talaga po akong natutunan sa kanya. Kasi bata pa lang ako,
dun po ako namulat eh. Kumbaga, dun po ako namulat sa kanya na mas iniisip po niya yung ibang tao kaysa po sa sarili niya. At sobrang saya po ako na ganun po niya ako pinalaki. Kasi, syempre po, mas iniisip ko po ngayon yung ibang tao kaysa sa sarili ko eh. So, yung sa akin po, lagi naman po siya nandyan. Syempre, andyan din po yung wife ko, yung family ko na handang sumuporta po sa akin. Kaya pag meron po ako mga questions, alam ko pong hindi po ako magkakamali. Dahil marami pong nagmamahal sa akin, lalo na po yung pamilya ko po. Wow. Yan ang ano. Yan, matutuwa talaga kayo, mga kabarangay, kung makita mo silang dalawang mag-ama. Dahil para lang silang magkapatid kung mag-usapan. Ngayon nga, nag-transcend na. Balak mo, Kagawad Miko, although malayo pa naman, na tapusin na rin yung second, third term mo, of course. Yes po, Tito Butch. Kasi sobrang nag-e-enjoy po talaga ako at mahal na mahal ko po yung ginagawa ko po. Baka po ang iniisip po ng mga tao dahil bago lang po ako, kaya ko po nasasabi to. Pero alam ko po sa sarili ko at meron po akong isang salita na alam ko pong hindi po magbabago yon. Dahil masaya po akong nakakatulog sa gabi nang may natutulungan po tayo sa ating barangay, sa Barangay Marcelo Green. Wow. Quotes to ponder. Dahil talagang masaya talagang magsilbi. Sa kanyang mulang edad, yung mga binitawan niya salita, nakaka-inspire. Pero ayun po, Kags Miko, batiin naman natin yung mga barangay official sa barangay ninyo, sa Barangay Marcelo Green. Siyempre po, unang-una po sa lahat, binabati ko po ang napakasipag at batang-bata at poging-poging kapitan po ng Barangay Marcelo Green. Wala pong iba kung hindi si Kapitan Ian Aguilar. Siyempre po, kasama po natin sa konseho si Kagawad Francis de Guzman, Kagawad Popoy Molina, Kagawad Eva Abejero, Kagawad Richard Pacheco, Kagawad Tinay Beltran, at siyempre po ang ating pong sekretary, si Michael Estaris po, ang ating barangay treasurer, si Tita Edith po. At saka siyempre po, binabati ko rin po ang aking ama na nanonood ngayon na wala po akong masabi dahil pagdating po sa kanyang mga anak, lagi po talaga siyang nakasuporta dyan. At siyempre po ang aking nag-iisang asawa na si Lovely Custodio na lagi pong... Buti hindi dalawa, no? Baka palayasin ako sa bahay, Tito Butch. Wala na pala pauwian. Ay, ma'am, sige, ituloy mo. Siyempre po, meron po tayong kasabihan, every man's success, there's a woman behind. Doon ko po masasabi yung asawa ko na lagi po nandyan sa akin. At siyempre, binabati ko rin po si Tito Efren Luningning at si Tita Mary Ann, at siyempre po ang Datul family, Medalyada family. Yun lamang po. Ayan, maraming salamat. Maraming salamat, Kags Miko. Pero mga kabarangay, wag po kayo mag-alala dahil po sa ating po next segment, na makakasama niyo po si Kags Marie naman at si Kap. Tuloy-tuloy lang po ang kwentuhan natin kasama si Kagawad Miko at marami pa tayong matututunan mula sa kanya. Lahat po yan sa pagbabalik ng Sa barangay tayo. Sa barangay tayo, ikaw at ako. Nagbibigay ng aral sa mga kagawad at kapitan. Sa barangay